Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal ni Carbonell. Una sa lahat, tayo po ay nagpapasalamat doon po sa tuloy-tuloy na umu-order po ng ating aklat, ng ating libro, yung A Country Run Like Hell. Yan po isang libro na akin po sinulat nung kasagsagan ng pang-aaboso ni Rodrigo Roa Duterte laban po sa ating mga kababayan sa ngalan ng kanyang peke anti-drug war. Lumalabas ang ayon po sa mga military records, lalo sa police records, sa pangungunang isinawalat ni Colonel Eduardo Asierto na ang pinakamalaking drug lord sa Pilipinas ay partner ng pamilya ni Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay hindi haka-haka, ito po ay hindi sikreto, ito po ay opisyal sapagkat ginawa niya pa itong, in-appoint niya ito officially, may sweldo mula po sa buwis ninyo at buwis ko ng napakalaking halaga. Ibinili siya ng kanyang magandang Cadillac SUV, yung sports utility vehicle, yung po bang malalaking mga parang Pajero, Suburban na mga sasakyan. Ibinili po siya ng official cabinet car number 7 at nakalagay po dyan ay Presidential Advisor on Economic Affairs. Presidential Advisor, drug lord. Kaya nga po, walang karespeto sa Pilipinas ang buong mundo sapagkat walang umaangal na Pilipino kahit na police colonel na yung nagsiwalat nito. Katunayan, pag nakinig lamang sana yung ating mga gunggong na senador sa pangunguna ni Gonggong Gordon. Mga kaibigan, hindi po sana nagkaroon ng Farmally scandal. Ano po yung Farmally scandal? Ito po yung skandalo na sa kasagsagan ng COVID-19. Abay, nagnakaw po ito ng 8 billion pesos sa kaban ng bayan. Yung pong kanyang Farmally company na kanyang capitalization lamang ay 100,000 pesos. Abay, binigyan ang kontrata na 8 billion pesos. At ito po ay drug lord. Saan ka nakita ang drug lord? Binigyan ng gobyerno ni Duterte ng 8 billion peso contract. Ginikisa na po tayo sa sarili nating mantika. Nagpapalakpakan pa ang congressman pag nagtatalumpati ito si Duterte. Nagpapalakpakan mga OFW diyan po sa abroad pag nagtatalumpati si Duterte. Wala namang ginawa kundi magmura, magpatawa, manghalik ng mga babae. Kaya po walang gumagalang sa atin sapagkat ultimong kalalakihan, abay nakikipalakpak, magunggong ng mga Pilipino, humahanga sa isang tarantado, balumbadong Dabawenyo ng pangalan Rodrigo Roa Duterte. Opo, hindi po ako humihingi ng pamanhin sa salita kong yan sapagkat isang malaking kagunggungan yung humanga sa isang tarantado, balumbado, inutil at duwag na Dabawenyo ng pangalan Rodrigo Roa Duterte. Mga kaibigan, pinapakita natin wala tayong pakialam, wala tayong pakiramdam. Nung kanilang inapi-api itong si Senator Laila de Lima, napakarami mga congressmen natin, tameme, walang umaangal. Ultimo isang senador natin, si Aquilino Coco Pimentel Jr., abogada niya sa pandalaya na ginawa ni Duterte ni Subiri sa kanya sa eleksyon ng Senado. Abay, inapi ng gusto itong si Laila de Lima, nakampi pa kay Rodrigo Duterte itong si Aquilino Pimentel. Walang naging matapang na Pilipino ng panahon ni Duterte. Ultimong si Pacquiao, ultimong si Murad,
lahat mga humahanga, pumapalakpak kay Duterte. Ngayon, mga kaibigan, hindi po tayo pinapalakpakan ng China. Ang ating pong military ay pinagtatawanan ng China sapagkat ang tingin nila gunggong at duwag ang military ng Pilipinas. Bakit kanyo? Akala ba ninyo na official military officers natin tinanggalan ng baril?